Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at ating hinihilingan na ang ating mga kapatiran nasa labas na tayo ho'y magsipasok upang tayo maghanda sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba, ilan ho muna ng mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran sa JCBC. Una ho, ang ating ho mga gawain, weekly na gawain, that is our time in the Word, our online Bible studies tuwing Wednesday and Friday, 6 p.m. po yan. So nawa ay tayo ho ay patuloy na magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At nagtataka ako mga kapatid, iliban na lang kung talagang napakaliwanag ng turo ni Brother Paul na walang nagtatanong. So kung meron ng mga tanong, please, ay na-encourage ko kahit direct message, okay lang, kahit text, okay lang ho yun. At gusto ko natin talagang makapaglingkod ng katotohanan ng Panginoon. Pangalawa, ang atin hong Friday night prayer meeting pagkatapos ng time in the Word around 7:10, 7:15 p.m. ay ino-open natin yung ating prayer room sa pamamagitan ng Facebook room. Nawa magkasama-sama po tayo sa mga susunod na gawain po na yan. Patuloy ho ang paghihingi ng panalangin ng ating mga kapatiran, si Brother Dave Paule. Alam natin yung kanyang kalagayan, siya may dystonia. Kapag hindi masyadong masakit, alam natin, dati dun yung pwesto niya, ngayon dun sa may poste dyan, pero dahil napakasakit ng kanyang nararamdaman ngayon, sa hindi nakakaalam, yung dystonia ay involuntary muscle contraction. 5 years na. Pag siguro 5 minutes nagaganon kayo, okay lang. Kung 5 oras kayo magaganon, baka sumakit na. Isipin nyo, 5 taon. Nagko-contract yung muscle niya sa leeg. So, pakisama sa prayer si Brother Dave. Ang pinagpe-pray ho nila ay wisdom to make the decision kung gagawin yung DBS, Deep Brain Stimulation. Ibig sabihin, magtatanim ng chip sa utak, and then maglalagay ng pacemaker sa na dibdib para yun ang magko-kontra doon sa signal, doon sa kanyang muscle. So, yun ho ay bago ang pandemic, 2.5 million ang halaga na meron pang risk factor. So, pakisama sa prayer, hirap ng daladala ng ating kapatid. Pero isang kagalakan sa puso ko tuwing nakakausap ko si Brother Dave, laging salamat sa Panginoon. Laging bukang bibig niya salamat sa Panginoon. Laging bukang bibig niya purihin ng Diyos. Yung appreciation niya sa gospel.
ay talagang liwanag. So purihin ang Diyos sa kanyang biyaya na patuloy na pamilya. Let's pray for Brother Dave. And then also, pag-pray ho natin patuloy, ang iba natin mga kapatiran, hiningi ko ho ng aming pamilya ang inyong pananalangin para kay Sister Jonah. Siya na ho ay may problema dati sa acidity bago pa siya magbuntis. At ngayong buntis na siya, lumala yung problema niya sa acidity. So pakisama ho sa panalangin at hindi natuloy yung check-up namin kahapon, Lord willing, this coming Tuesday. And then also, yung tatay ni Sister Sheng Gahete, si Brother Jem, nakasama natin last Sunday, yung kanya pong biyanan na lalaki ay nakitang may tumor malapit sa puso. So pakisama ho sa panalangin, ang prayer ho nila ay sana hindi cancerous yung tumor ho na yun. So pag-pray ho natin ang Gahete family for comfort at maging yung family ho sa side ho ni Sister Sheng. Susubok ho alalahanin. Ayun pala, may answered prayer ho tayo. Sinabi natin, ang Sausa family ay humihingi ng panalangin patungkol sa kanilang kalagayan doon sa Amerika. So, salamat sa Diyos, sila ho ay ayos na doon sa kanilang tinitirahan. Ang gara noong description, parang nag-o-audition. May magpapaupa, magsasubmit, tila baga resume yung mga uupa at pipili doon yung magpapaupa. So, salamat sa Diyos, naging maayos daw. At pag-pray natin patuloy, sila makasumpong ng isang church na nagtuturo ng maayos ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon sa ngayon sa kanila ay nakikinabang sila sa ating live stream. At salamat sa Diyos at nagiging biyaya daw po sa kanila. Maging napakalayo ng kanilang lugar, pero sila po ay in a way nakakasama natin sa ating gawain ng pagsamba. So salamat sa Diyos sa bagay po ngayon. So those are some reminders, some updates. By the way, meron ho bang nagdiriwang ng kaarawan ngayon or ngayong linggong ito? Meron ho ba? So natin batiin. Hindi pa naman kami nakiki-birthday, wag ho kayong mag-alala. Limitado pa ang ating Meron ho ba? Ay, ano to? Hindi James. Tama ba, James? Ayun, tama. Ayun, tama. Si Kuya James. Si James ay 11 years old. 11? 10. 11. Ayun, happy birthday. Ngayon mismo ay birthday ni James Librado. So, purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan sa iyong buhay. Meron pa ho ba nag-birthday ngayon or this week? Meron? Wala? Okay, so kung wala na, so happy birthday Kuya James, purihin ng Panginoon. At nawa, dumating ka talaga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, kung wala na ho, that concludes our announcements and greetings. Oh, yung ating mga bisita. Ayan, munti ko nasa gitna. Salamat sa Diyos ay ginagamit ng Panginoon even yung online at nakakaroon tayo ng communication maging sa ating mga kapatiran. Sila naghaharap ng church galing sa San Vicente. Dito lang naman, sa San Vicente, malapit sila doon ho sa atin. At sila Brother Jerome, tama ho ba? Anong paalala ko? Brother Jerome, Brother JC, ang asawa ni Brother Jerome, si Sister Maricel, and then yung kanilang anak na si Adriel. Tama? Adriel, ayan. So, purihin ng Panginoon at kasama po natin sila ngayon. Thank you for your presence. So, again, ay nagpapasalamat tayo na meron pa rin tayong pagkakataon na makapagtipon-tipon upang purihin ang pangalan ng Panginoon. So, tayo ho ay dadako sa atin hong tawag sa pagsamba, isang sandali ng katahimikan o paghahanda sa pagsamba, isang sandali ng katahimikan, personal na pananalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon, and hingin din natin ang pagsisiyasat ng Diyos upang anumang mga kasalanan na ipakita niya sa atin at ito'y ating pagsisihan na hindi maging hadlang sa ating pagsamba. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Manalangin po tayo.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. At tunay, O Diyos, ang iyong biyaya at kabutihan ay nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung aming kukonsidera ang katotohanan na ang dapat sa amin ay parusa at hindi kami karapat-dapat sa anumang bagay na mabuti. Pero naririto, O Diyos, hindi ka lamang nagiging mabuti, kundi Panginoon, Ikaw rin ang nagbigay ng kaligtasan sa amin. Ikaw ang siyang gumawa. Ikaw ang nagplano. Ikaw ang pumili. At Ikaw rin ang nagsugo ng tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. At nawa, Panginoon, kami ay patuloy at walang sawa na sumamba, magpasalamat sa dakilang biyaya na ito ng kaligtasan. At Lord, ngayong sandaling ito, aming inihiling, siyasatin mo kami. Ang aming mga buhay, lahat ng aming mga ginawa, ang laman ng aming puso, ang mga planuhin, mga pagnanasa, maging ang mga bagay na lumalabas sa aming bibig. Panginoon, siyasatin mo kami. At sa liwanag ng iyong salita, ipakita mo po, Panginoon, ang mga dumi. Ipakita mo po ang mga kasalanan. At dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. At kami nagpapasalamat sapagkat alam namin kay Kristo Jesus ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, salamat po na meron kaming pagkakataon at kalayaan na magsama-sama upang sambahin ka. Salamat din po sa iyong providensya sa gitna ng pandemyang ito ay nakakasama din namin ang aming mga kapatiran sa pamamagitan ng teknolohiya. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay mauwi sa iyo ang kapurihan. Sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pag-aawitan, at sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, nawa ikaw patuloy na maluwalhati. Patuloy ka pong kumilo sa buhay ng iyong mga anak. Patuloy mo kaming banalin at iwangis kay Kristo. Patuloy ka pong magligtas ng mga wala pa sa pananampalataya. At Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo kumusta yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
dakila ang kanyang biyaya. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagbasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tunghayan na lang po ninyo sa ating screen, mga kapatid. Sabay-sabay tayo sa Psalms 107. Umpisa tayo sa verse 31. Okay. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Ready, read. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Let them exalt Him also in the congregation of the people, and praise Him in the assembly of the elders. He turneth rivers into wilderness, and the wellspring the dry ground. A fruitful man is wilderness for his gift of men well being. He turneth the wilderness into stand waters, and dry ground into springs, and where the naked to the hungry dwell, that they might prepare the city of habitation, and sow the fields and the plant and vineyard, which will yield fruits and increase. He cursed them also, so that they might multiply greatly, and slaughter not their cattle to speak. Again, they are dismissed, and brought home the afflictions of sorrow. He brought them upon the princes, and cast them to wander in the wilderness, where there no way. And beat not the flocks. And joy that flower. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo po'y manalangin at lalapit tayo sa ating Amang nasa langit. O Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, dakila ka at nararapat na purihin, sambahin, at ikaw, Panginoon, ay nararapat itaas, Panginoon, sa bawat sandali, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. O Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na taos pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa kalakasan, sa buhay at hininga, Panginoon. Sa mga biyaya, Panginoon, naming natamo araw-araw, Panginoon, na ito, Panginoon, ay aming kinikilala, na ito'y nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat na kilang Diyos, higit sa lahat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na iyong ginawa. Ginawa ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus na Kalbaryo, na siya namatay at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. O Panginoon, napakatamis isipin, Panginoon, na kami mga tao na mahina at puno ng makasalanan na gawa, Panginoon. Inibig mo po at iniligtas sa kapahamakan sa impyerno, Panginoon. O Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa amin, Panginoon. At ngayon, dakilang Diyos, narito ang iyong pong mga anak, Panginoon, na sumasamba sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, maisintro namin ang aming mga isipan at puso na ikaw, Panginoon, namin purihin, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kami. Hamunin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong salita, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon.
At bigyan mo po kami ng karunungan, katalinuhan, lalo na po, Panginoon, ang aming pong pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon, na siya pong magbibigay ng mensahe, Panginoon, na ipararating mo po, Panginoon, sa pamamagitan niya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, O Diyos, upang sa ganoon, Panginoon, malinaw niyang mapaliwanag, Panginoon, o maparating, Panginoon, ang mensaheng po ngayong umaga, Panginoon, sa amin, Panginoon. At nawala ka ng Diyos, ito'y maging kalakasan ng aming pong mga espiritual na pamumuhay, Panginoon. Ito, Panginoon, ay magbigay daan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tumibay at makaalam pa, Panginoon, sa mga hiwaga ng iyong pong salita, Panginoon, sangayon po sa katotohanan ng banal na kasulatan, Panginoon. O, Panginoon, gabayan mo po kami hanggang matapos po ang gawain na ito, Panginoon, naway pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay uuwi, Panginoon, at taglay, Panginoon, ang biyaya mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, Panginoon. At nawa malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang siya pong mapabigyan namin ng papuri at may taas namin ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Magpalain mo po kami, Panginoon, at nawagabayan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Atin pong awitin ang Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, Hallelujah.
sa ating pagkakaloob, ating basahin ang mga talatang basihan sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ikalawang Korinto, sa Corinthians chapter 9, at babasahin po natin verses 6, 7, and 8. Nakikita ko sa ating screen, sa Corinthians chapter 9, verse 6, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming kang pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan. Salamat. Dahil ngayong unang araw ng linggo, kagaya ng aming inawit, ay naalaala namin ang katotohanan na biling na buhay ang aming Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang bawat tunay na sumasampalataya sa Kanya ay may pag-asa, na tunay nga na isang araw kami ay muli ring bubuhayin. Kami ay merong buhay na walang hanggan. Kami ay merong tiyak na kaligtasan sa pamamagitan niya. At ngayon, O Diyos, habang kami namumuhay sa mundong ito, kami inutusan mo na maging liwanag, na maging asin. Kami, Panginoon, ay inutusan mo upang ebanghelyo ay patuloy na ipangaral sa iba. Kami, Panginoon, ay inutusan mo na gawing mga tagasunod mo ang maraming mga nasyon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami na tunay nga naganapin ang mga misyon na ito na iyong pinagkatiwala at binigay sa amin. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala, maging ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Ama, sa panahon na ito ng aming pagkakaloob, bigyan mo kami ng tamang puso. Gaya ng sinabi ng iyong salita, kita mo at tanglaw mo ang kalagayan ng aming mga puso, damdamin sa panahon na ito ng pagkakaloob. Ano mang laki ng ipagkakaloob, ngunit kung wala ang kagalakan, Panginoon, ito'y walang kabuluhan sa iyong harapan. Bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal sa mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng puso na mayroong pagsamba. At naririto, O Diyos, bigyan mo kami ng puso na may kagalakan, na maaari naming luwalhatiin ka, maging sa pamamagitan ng mga bagay na tinatangkilik namin. Maingatan mo po, Panginoon, ang mga malilikom na halaga at patuloy na magamit sa kaparaanan na maluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me.
more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More of Jesus on His throne, riches and glory all His own. More of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Pare po magsiupo ang lahat. Thank you very much po, Brother Daryl. Ano ho? Ang ating dalawang song leader ay parehong masama ang pakiramdam. Ang mag-amang alerta. Thank you for being available, Brother Daryl. Ano ho? At we praise God for you. Tayo po dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, noong mga taong 2007 to 2010, si Brother Paul Ho ay nabigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng isang gawain doon sa San Simon, Pampanga. Kasama ko noon sila Brother Ramin. Ang pangalan ngayon ng church is Scripture Alone Baptist Church. A very good ministry. At nung ako'y nahando doon, naalala ko nung nangungupahan pa kami, isang medyo malaki-laking bahay at yung pinakasala ng bahay, ang pinaka-worship place. At doon sa likuran ng bahay na amin naupahan ay medyo may lugar na kung saan may puno, madamo. At merong isang araw na sinipag si Brother Paul, gusto ko rin pagpawisan, na nagdamo. Hinawan ko yung likuran at tingin ko maging maganda naman yung trabaho ko, naging malinis, naging maganda, naging maaliwalas. Then kinabukasan ay dumating ang ilang mga kapatiran sa church at habang kami ay nahando sa kusina, narinig ko na lang doon sa likuran na merong malakas-lakas na boses na nagsabing, "Ang saluyot ko!" Si Brother Ruben Mandap pala ay nagtanim ng saluyot doon sa likod. Pero merong problema. Hindi ko nakilala ang saluyot. At napatay ko lahat ng mga saluyot niya. At ang ginawa niya sa akin ay pinakita niya ito ang dahon ng saluyot. So hindi nakakaalam, merong karakteristik ang dahon ng saluyot na parang may buntot na maliliit sa mga gilid. Then, pagkatapos noon ay I was able to discern, makilala ang saluyot. Minsan ho ay nagtanggal ako ng damo dyan sa ating mga bulaklak sa harapan ng church o sa harap gilid ng church. At nakita ko, saluyot to. Alam ko na. Na-distinguish ko na. Nakilala ko na. Well, last Sunday ho, kaya ko sinabi ang mga bagay na ito sapagkat last Sunday ating sinimula ng ating pag-aaral patungkol sa spiritual na pagkilala. Siguro mas magiging pamilyar sa atin ang salita na discernment. Spiritual discernment. At atin humilabor ang katotohanan na ang disiplina ng pagkilala o spiritual na pagkilala ay isang disiplina na kailangan upang mabuhay ng may kalusugan ang mananampalataya at mabuhay ng may kalusugan ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. We need spiritual discernment. At ngayong umaga sa biyaya ho ng Panginoon ay titignan ho natin, okay, I am convinced, Brother Paul, nakita natin last Sunday, kailangan ko na matuto, kailangan kong gawin ang pagsusuri, kailangan kong siyasatin, kailangan kong i-distinguish, kailangan kong i-discern ang mga bagay-bagay, ang mga naririnig ko, ang mga napapanood ko, ang mga nababasa ko. The question is how? Paano natin gagawin ito? At ano naman ang ating basihan? At yun ho ang ating bibigyang pansin ngayong umaga. So muli ho kayong inaanyayahan sa mga talata na ating binuksan last Sunday, 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 at babasahin ho natin ang verses 1 to verse 6. 1 John chapter 4 verses 1 to 6.
Nais ko hong anyayahan ang bawat isa na magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 John chapter 4, verses 1 to 6. Babasahin ko ho. Pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Palain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming inaamin ang aming kakapusan, aming kinikilala ang aming kahinaan, lalo na ho sa aspeto na ito ng spiritual na pagkilala or spiritual discernment. Lord, sa ngayon sa iyong salita, kapag kalooban mo ang aming hinihingi ay yung itong ibibigay. Lord, maliwanag sa iyong salita, gusto mo na ang iyong mga mananampalataya ay lumalim at lumago sa aspeto na ito. Kaya hinihingi namin ito, O Diyos. Gamitin mo ang iyong mga salita ngayon upang kami hamunin, itama, turuan. At muli, O Diyos, aming inihiling sa iyong biyaya. Kung meron man sa kalagitnaan namin na wala pa sa kaligtasan, mahabag ka po at iligtas mo po siya. Lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ano po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe. Spiritual discernment is vital for the health and survival of the church and the individual believer. Ang spiritual na pagkilala ay mahalaga para sa kalusugan at pagpapatuloy ng iglesia at ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. As we have stated last Sunday, ang isa sa mga main focus, our reason or punteriya ni John sa pagsulat niya na ito ng maising sulat ng 1 John ay una, ma-discern ng mga Kristiyano o makilala ng mga Kristiyano kung tunay nga ba silang ligtas. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 13, "These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." At ang book of 1 John ay punong-puno ng mga characterization. Ito ang tunay na ligtas. Ito ang itsura, ito ang katangian, ito ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. At ang sinasabi ni John, kung hindi ganito ang buhay mo, kailangan mo talagang suriin, baka hindi ka talaga tunay na tupa ni Kristo. Halimbawa na lang ay sa 1 John chapter 1, ang sabi ni John ay ito, verse number 6. If we not verse number 6, verse number 7. Yes, verse 6. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth.
If we say, sinasabi mo, pinoprofess mo na meron kang fellowship, meron kang communion, meron kang relationship sa Panginoon, but you walk in darkness, ang paglakad mo, ang buhay mo ay wala sa liwanag kung hindi nasa dilim, ang sinasabi ni John, yung sinasabi mo na may relasyon ka sa Panginoon, kasinungalingan. So itong book ng 1 John, isa sa mga layunin ay magbigay ng mga konkreto at maliwanag na basihan para ma-discern ng isang tao nagpapakilalang Kristiyano kung siya nga ay isang tunay na mananampalataya. Hindi lamang po yun, isa rin sa objektibo ni John ay tawagin ng mga Kristiyano hindi lamang kilalanin o suriin ang kanilang sarili, kung hindi suriin din ang mga nagpapakilalang ministeryo o ministro ng salita ng Panginoon. At yun yung ating nabasa sa 1 John chapter 4 na ang sabi ni John ay huwag basta-basta maniniwala. Reviewin lang natin ng kaunti yung atin hong napag-aralan last Sunday. This is the point number 1, the need for discernment. Ang pangangailangan ng pagkilala. At ang sabi ni John, Beloved, verse 1, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Now, yung word na spirit dyan ay pumapatungkol sa mga tagapagturo. Maliwanag yan maya-maya sa mga susunod na talata. So, wag daw basta-basta magniniwala sa mga tagapagturo. Again, hindi lahat ng may dala ng Biblia ay tagapagturo nga ng katotohanan ng Panginoon. Hindi lahat na nagko-quote ng Bible ay sa Diyos. Matthew chapter 4, even Satan quotes the Bible. Out of context. Wrongly applied. Maging ang mga kulto ay may hawak na Biblia. So wag ho tayo basta-basta maniniwala. Hindi porket guwapo o kagaya ng pastor dito, ay paniniwala na ho kayo. Joke lang po. Huwag kayo maniwala doon. Well, nevertheless, nandoon ang katotohanan at panawagan ng Panginoon. So, again, let me remind us, what is discernment? Ano ba itong discernment? Sabi ni John MacArthur, it is the skill in separating divine truth from error and half-truth. Ito ay skill, ito ay kakayahan. Ito ay isang bagay na ginagawa na maaari mong i-distinguish, kilalanin ano ba ang katotohanan ng Diyos, ano ba ang kamalian, at ano ba ang medyo half-truth, nagtatago ng katotohanan. Or we can define discernment this way, the ability to distinguish, the ability to divide truth from error. Ito ay ang kakayahan na tingnan mo ang isang bagay, tingnan mo, pakinggan mo ang isang bagay, o tingnan mo ang isang pangyayari. At distinguish mo kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Ito ba ay tama o mali? Nakita ho natin na merong malaking problema. Napakalaking problema sa isang iglesia, napakalaking problema sa isang nagpapakilalang Kristiyano kung wala siyang discernment. Ibig sabihin lahat, tanggap. And sometimes ay nagkakaroon tayo ng kausap ng mga taong gano'n, oh brother Paul, lahat naman yan tinatanggap ko, lahat naman yan pinakikinggan ko. At isang magandang advice ay, wag. At sometimes may mga tao na they find na para bang isang napakaganda, para bang yun ay isang mabuting bagay, isang virtue na lahat ay tinatanggap, na lahat ay pinakikinggan. Walang tanong, pag pinakinggan mo lahat, paano mo malalaman ang tama at mali? Well, meron iba, ang sagot simple lang, yung gusto ko, tama, yung ayaw ko, mali. Ikaw na pala ang basihan ng katotohanan. At nakita ho natin bakit marami ang mga iglesia ngayon na we can say na malnourished, anemic pagdating sa discernment. Una, dahil maraming mga churches ang anti-doctrine and anti-intellectual. Ayaw nila na ang mga Kristiyano ay mag-isip. Gusto lang nila na yung sinabi ko sa inyo, yun ang paniwalaan nyo, no questions asked. So, hindi marunong mag-isip ang mga Kristiyano. Hindi sila marunong tingnan ng Biblia at basahin ng Biblia at hanapin ang katotohanan ng Panginoon. Pangalawa,
Maraming mga churches ngayon, ang focus nila ay experience and emotion and not truth. Ang binibigyang pansin ay eksperyensya. Naranasan ko, naramdaman ko. Nandito ngayon si Lord. Paano mo nasabi? Tumatindig ang aking balahibo. Ay, paano yung napakaraming Sunday na hindi tumindig ang yung balahibo? Wala si Lord. At marami ang kanilang buhay pananampalataya ay nakabase sa eksperyensya at nakabase sa emosyon. Sabi natin kanina, mayroong pananaw na tila baga isang virtue o kabutihan ang tanggapin ang lahat ng bagay. Gaya nung minsang in-interview ang isang sikat na mga ngaral, si Joel Austin. Nung tinanong siya, ay naniniwala ka ba na si Jesus lamang ang daan? Sabi niya, oo, naniniwala ako. Paano yung ibang daan? Mali sila. Sabi niya, hindi ko naman kayang sabihin na mali. Hindi ako ang hahakot kung mali sila o tama sila. Hindi ba maliwanag ang sinabi ni Jesus? Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ayaw niyang maka-offend. Pang-apat, at hindi natin nasabi, pang-apat, hindi natin nasabi last Sunday, subjectivism of truth. Truth is now subjective. Ano ibig sabihin ng subjective? Iyaan ang totoo para sa iyo, ito totoo para sa akin. Iba yung katotohanan mo, iba yung katotohanan ko. Teka muna. Pag magkakontra sa logic, kapag magkakontra ang A at B, it's either parehong mali, o yung isa doon ay mali, hindi pwedeng parehong totoo kung magkakontra. Halimbawa, letter A, 1 plus 1 equals 2. Letter B, 1 plus 1 equals 10. Hindi pwedeng parehong totoo. It's either parehong mali o isa doon ang mali at isa ang tama. Pero because of the subjectivism of truth, ito ang totoo para sa akin, yan ang totoo para sa iyo, yan ang sa iyo, sige. Ginagawang subjective ang katotohanan. At tingin ko, isa sa pinakamatinding problema at pinagmumulan ng kakulangan ng discernment ng mga mananampalataya na yung sinabi natin nakarang Sunday pang-5 ay ang katamaran at hindi pagiging tapat ng mga tumatayo sa likuran ng pulpito. Dahil ayaw magturo ng doktrina, dahil ayaw i-educate, dahil ayaw maging tapat sa gawain na ibinigay ng Panginoon. Buksan lang natin sandali sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, ang sabi ni Apostol Pablo, this is one of the very purpose kaya tayo binigyan ng mga pastor, ng mga tagapagturo sa iglesia. Ang sabi ni Apostol Pablo, Ephesians 4 verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Iba ho, medyo mali ang basa dyan. Sabi nila, handsome pastors and teachers. And some, hindi handsome. So binigyan daw ng mga pastors and teachers, and by the way, yung pastors and teachers sa Greek ay one word, ibig sabihin pastor-teacher, because all pastors should be teachers. Not all teachers are pastors, but all pastors are teachers. Pero para saan? Verse 12, for the perfecting or for the maturing of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. In short, to make people or God's people Christ-like. So narito, binigay ng Diyos ang mga pastor na tagapagturo upang ang mga tao ng Diyos, ang mga mananampalataya ay mawangis kay Kristo. At ano isa sa mga senyales ito? Verse 14. That we henceforth be no more children. Anong katangian? Toss to and fro. And that word children ay ginamit dito for the picture of immaturity. Si Timmy, yung aming anak, 1.5, 1 year, 7 months. Pag naglalakad siya, napakatulin, pero mabulay pa din. Konting balya, konting hatak, ay madali siyang matumba, madali siyang matangay.
At ito ang sabi ni Pablo, para daw ang mga mananampalataya ay hindi na manatili sa immaturity na anong kalagayan, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. May mga naghihintay, talagang sila ay nandoon para mandaya, para mansira, para manloko, para magtangay. At ang layunin ng salita ng Diyos ay binigay ang mga pastor at tagapagturo para pakainin ang mga tupa ng Diyos para sila mag-mature at sila ay hindi madaling mahatak. That is discernment. So yes, isa sa mga malaki ang pagkukulang ay ang pulpit ministry. Ngayon, kagaya ho ng ating pinag-aralan na nakaraang Sunday, tuloy ho natin, balik tayo sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. At nagbigay ng babala si Apostol Juan. Ang sabi niya, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they be of God." We need to try them. Kailangang subukin, hindi basta-basta maniniwala. Again, kahit si Brother Paul, you need to try. Yung bang sinasabi ni Brother Paul ay totoo. Now again, ano ang basihan? Doon tayo pupunta sa verse number 2, o sa point number 2, the means of discernment. How will we try? Paano natin susubukin? Titignan ba natin yung itsura? Dapat ang totoong tagapagturo, nakahawi ang buhok? Paano yung walang buhok? Dapat ganito ang salita, dapat ganyan ang postura, dapat ito ang version ng Biblia? Yun ba ang basihan? Dapat Baptist ang pangalan. Mind you, mga kapatid, meron ng Baptist church sa Amerika na nagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. At meron silang pastora. So again, hindi Baptist ang basihan. Nasa laki ba ng Biblia? Kahit ganito kalaki ang Bible mo o mas malaki pa? Again, mga kapatid, ano ang basihan? So napakahalaga that we understand. Now, we know that we need discernment. Number 2, the means of discernment. Yung kaparaanan ng ating pag-discern. Basahin natin sa verses 2 and 3. Ang sabi ni John ay ito. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. So narito, ang sabi ni John, hereby know ye. Dito nyo malalaman, dito nyo makikilala, dito nyo makikita. At nagbigay si Juan sa mga mananampalataya ng kaparaanan kung paano nila madidiscern ang mga tao na tumatayo at nagsasalita, ang mga nagpapakilalang life guru, ang mga influencers, ang mga philosophers, ang mga poets, ang mga post sa Facebook o sa social media, ang mga vlog, ang mga libro, mga video, at mga pananaw sa buhay. Lahat ng ito, how will you discern? Ang sabi niya, hereby know ye the Spirit of God. Dito natin makikita ang Spirit ng Panginoon. In one way of understanding it, una, dito natin makikita na ang Spirito, ang banal na Spirito ay nandun talaga sa mga ngaral na yon. Or another way of understanding this, dito natin makikita na ang mga ngaral na ito nagsasabi talaga ng katotohanan because the Holy Spirit, the Spirit of God, ang sabi sa John 14 verse 17, is the Spirit of truth. Therefore, kung nasa Kanya ang Spirito ng Panginoon, dapat totoo ang Kanyang sinasabi. Nakuha niyo? Hereby know ye the Spirit of God. Makikinalaman natin, makikita natin na sila nga ay sa Diyos, therefore nagsasabi ng katotohanan. Paano daw? Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And then, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Nandito ang positive and negative assertions na binigay ni John. Positive,
ito dapat. Negative, ito dapat ang hindi. At kung kayo ho ay magre-research doon sa Ligonier statement about Christology, nahandoon yung pattern, positive assertion and then negative denial. Yung assertion or confession and then yung denial. Kagaya nito, ito ang tama and then ito naman yung hindi tama. Patitanong natin, ano itong sinabi ni John na ito? Every spirit, and that is every teacher that confesses, that teaches that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Merong partikular na doktrina na binigyang pansin si Apostol Juan, and that is the doctrine of the incarnation of the Lord Jesus Christ, yung kanyang pagkakatawang tao. Bakit po? Sapagkat at this point of time, merong tinatawag na early form ng, kung di nagkakamali, ng Docetism. Muntik mawala sa alaala ko. Merong early form ng Docetism na kung saan, Docetism, na sila nagtuturo, itong Docetism na nagtuturo na si Jesus ay tila baga nagkatawang tao lamang. Bakit? Dahil ang mga Docetists ay naniniwala na all matter is evil. Lahat ng matter, lahat ng everything that has mass, weight, and occupies space is evil. Therefore, kung si Jesus ay Diyos, therefore banal, hindi siya pwedeng magkatawang tao dahil ang katawan ng tao ay evil. Nakuha niyo? Ang takbo ng isipan ng mga Docetists. So therefore, hindi po pwedeng magkatawang tao si Jesus. So nangyari, si Jesus ay tila baga nagkatawang tao lang. So hindi siya totoong naging tao, tila baga nagkatawang tao. At kung inyong sinusubukang ikonekta at tumatakbo ang inyong theological thinking, ano ang problema kung hindi nagkatawang tao si Kristo? Ito ang problema. Hindi niya tayo marerepresenta sa Diyos. Hindi niya mababayaran ang ating kasalanan at hindi tayo mabibihisan ng katwiran. Therefore, walang kaligtasan kung hindi siya totoong nagkatawang tao. So may kumakalat na maling doktrina sa church. May kumakalat na maling doktrina sa mga mananampalataya. At nilayon at pinunto ni Apostol Juan, eto, malalaman nyo, yung nagtuturo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, hindi yan sa Diyos. Yung nagtuturo na si Jesus ay nagkatawang tao, yan ay sa Diyos. Now, ang susi ho dito para mas maunawaan ho natin, maaaring tanong ho natin, Brother Paul, ito lang bang doktrina nitong basihan? Ito lang bang doktrina ng pagkakatawang tao ni Jesus? Basta naniniwala na si Jesus ay totoong nagkatawang tao, ibig sabihin sa Diyos na? Well, hindi po. Right? Ang punto ho ay ito. Si Apostol Juan ay nagdidil ng isang partikular na problemang doktrina na kumakalat sa mga iglesia sa panahon na yun. So ang punto ho ay ito, ang susi ay dun sa sinabi ni John na every spirit, sa verse 2, every spirit that confesseth. Sa verse 3, every spirit that confesseth not. Ano ang bibigyang pansin? What they confess. The means by which we can and must discern truth from error, who is of God and who is not of God, is by what they confess. Ang paraan kung saan tayo ay makapag-distinguish, makikilala natin sino bang nagtuturo ng tama, sino bang nagtuturo ng mali, sino ba ang sa Diyos, at sino ba ang hindi sa Diyos, ang pagiging basihan natin ay kung ano ang kino-confess nila. The word confess, homologeo sa Greek, ibig sabihin what they declare openly, what they speak out freely, what they teach, what they preach, what do they agree with. Ano yung kanilang tinuturo, ano yung kanilang pinapangaral, ano yung kanilang sinasabi, ano yung kanilang sinasang-ayunan. Yun ang kanilang kino-confess.
So ang basihan ho natin ng pagkilala ng tama at mali, ang basihan natin ng pagkilala ng sa Diyos o hindi ay hindi yung pangalan ng relihiyon, hindi yung dami ng kaanib o ng tagasunod, hindi yung pagiging mahusay ng tagapagsalita o pagiging mabait ng tagapagturo, hindi yung energy ng worship team, hindi yung ganda ng musika, hindi yung gara ng gusali, kundi kung ano ang kanilang tinuturo. No, minsan ho, merong dating umaattend dito sa church, biglang hindi na umattend. Hanggang kung di nakita, at nakausap ko yung nanay niya, sabi ko, nasaan na po si ano? Ba't hindi na ho sila umaattend? Sabi niya, Brother Paul, doon na sila umaattend sa kabila. Ay gusto ko lang malaman, bakit to? Bakit? Kasi di mo lang nakipag-usap sa akin, bakit to? Inaano ko, baka mamaya na-offend ko, baka meron ako nasabi na, baka merong problema, baka merong nakaaway sa church na kailangan tingnan, kailangan harapin, kailangan ayusin. Bakit to? Ba't sila umalis? Ba't sila? Sabi niya, kasi, Brother Paul, mas masigla daw dun eh. Mas masigla? Kasi Brother Paul, ano daw, mas masaya. Alam niyo, mas magiging katanggap-tanggap sana kapag kasi Brother Paul, yung pinangaral mo ay mali at yung pinapangaral doon ay tama. So, hinabol nila yung tama. Pero napakinggan niyo, ang hinabol nila hindi ang tama, ang hinabol nila ay yung masaya. No, the basis, the means of our discernment is what they confess. Ano ba ang tinuturo? Ano ba ang doktrina? Ano bang pinaniniwalaan? Kaya tayo ay maging maingat. Importante na magbigay atensyon. Importante na imbestigahan. Importante na magtanong. Importante na eksamina. Ano ba ang kanilang pananampalataya tinuturo? What do they confess? Ay kwento ko na ho sa inyo minsan, ulitin ko lang ho yung kwento. Na minsan ho, may naka-fellowship kami dito. Nagpapakilala ng isang pastor. Nung habang pinapakinggan ko siya, napapahiya ako sa aking sarili. Pagdating sa sipag, aaminin ko ho, talo ako. Hindi ko pa naranasang sumuong sa mga lugar na kung saan nandun ang mga Muslim at maaari kang mabaril kahit anong oras at doon mangaral. Hindi ko pa nagawa yun. Hindi ko pa naranasang sumuong sa bandang Mindanao. Na kahit merong mga nagbabarilan, pupunta sila doon. Nung una habang pinapakinggan ko siya, wow, grabe ang tindi. Pero sinuri ko, what do they confess? Tinanong ko itong nagpapakilalang pastor na ito, sabi ko, paano po kayo naligtas? Binigay niya yung account ng kanyang salvation. Malabo. Sabi ko, baguhin ko yung tanong. Pag ang isang tao nagtanong sa inyo, paano siya pupunta sa langit? Paano siya maliligtas? Anong sasabihin niyo sa tao? Sa loob ng 15 minuto na pagsasalita niya, walang isang banggit patungkol sa Ebanghelyo. Wala kahit isa. Now, I'm not, hindi ho hinahanap ang mga malalalim na teolohiya na sasabihin niya adoption, redemption, justification, propitiation, lahat na ng langsyon ng theology. Pero minsan hindi niya binanggit si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. And what is that? It is the power of God unto salvation. So narito ang isang napakasipag na tao, sumusuong sa panganib, pero hindi daladala ang Ebanghelyo. He is not of God. Maring mabait, maring masipag. But according to what he professed, he is not of God.
So maging mapanuri ho tayo, maging maingat ho tayo, maging mapagmasid ho tayo, bigyan natin ng pansin. Yes, maaaring maganda ang bahay-sambahan, maaaring naka-aircon pa, maaaring ang pangalan Jesus Christ Baptist Church. But if what they profess is not of the Bible, they are not of God. So kailangang bigyang pansin kung ano ang kailangang pinapangarap. So mahalaga na suriin, bantayan. Bakit ko binibigyan din ito? Dahil one of these days, marami tayong mga young people, maaaring isang araw kayo mag-aasawa at mapupunta kayo sa ibang lugar o maaaring magtatrabaho kayo, ma-assign kayo sa ibang lugar. Anong klaseng church ang hahanapin? Lord po, hahanapin ko may mga magagandang miyembro. Ano yun? Lord po, hahanapin ko yung matindi ang yugyugan, matindi ang rakrakan. Or pala hahanapin ko yung kagaya ng church, naka-aircon. Again, merong lugar maaari ito, mga bagay-bagay na ito, pero we must pay attention to what they confess. What are they really teaching? And mind you, hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay tupa ni Jesus. Hindi lahat na may dala ng Bible ay kay Kristo. So, how? By means of confession or their teaching. Maaaring sa ilalim ng puno ng mangga, pero kung tama at nasang-ayon sa katotohanan ng Diyos ang pinapangaral nila, doon ka pumunta. Doon ka pumunta. So, application number 1, mahalaga na bigyang atensyon. Hindi ang mga panlabas na bagay, hindi ang mga doktrina na kanilang tinuturo. Application number 2, that's why it is important for a church to have a confession of faith. Itong bagay ho na ito ay hindi sikat sa maraming mga churches. Ang basihan ng aming pananampalataya, Bible lang. Okay, kahit ang mga kulto, yun din ang sinasabi. Pag sinabi mong Bible lang, wala kang sinasabi nun. As I've said, even the devil quotes the scripture. Pero anong tinuturo? Anong doktrina? Kaya nga ho, isa sa mga proyekto natin dito sa JCBC, and we're slowly working at it, for us to have a confession of faith. Hindi ito isang kahon na kung saan ikukulong ang ating pananampalataya, kundi ito ay magiging gabay ng ating pananampalataya. Halimbawa, isang araw, baka mamaya tumayo dito sa likuran ng pulpit. Halimbawa, isang araw, tumayo, sino bang pwede? Halimbawa, si Kuya, huwag na lang. Halimbawa, si Brother Daryl. Bawa lang, Brad, halimbawa lang. Salamat sa pagsusong. Halimbawa, isang araw, si Brother Daryl tumayo sa likuran ng pulpit. Sabi niya, mga kapatid, ang kaligtasan, maraming daan. At magkukode pa siya ng scripture. Teka muna. Di ba sang-ayon sa confession ng faith ng JCBC, ang kaligtasan ng daan-dang si Kristo? Makikita ho natin yung protection at yung guide at yung wisdom to have a confession of faith. Kaya maraming mga churches, pag napasok ng mahusay magsalita at kapag napasok ng maling tugtugin, ang daling masinsay ng kanilang pananampalataya sapagkat walang angkla na kinakabitan. So it's important to have a confession. Then number 3, so that's the means. One of the means ay tingnan natin ano ba ang kanilang pinapangaral, ano ba ang kanilang tinuturo. Number 3, the basis of discernment. So nakita natin at magkahawig halos itong point 1 and 2 pero may pagkakaiba. So yung means, ito yung kaparaanan, the basis, ito yung basihan. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 4, balik ko tayo. Ang sabi niya ito, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." And yes, itong verse na ito ay madalas nakukot, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin. Unawain natin sang-ayon sa konteksto. Ye are of God. Sino yung ye?
Yung mga sinusulatan ni Juan, yung mga Kristiyano na kanyang sinulatan, yung mga mananampalataya. Ye are of God, little children, mga mananampalataya, and have overcome them. Sino yung them? The false teachers. Sang-ayon sa context, sang-ayon sa sinasabi ni John. Ye, mga believers, have overcome the false teachers. That means, napakinggan nyo sila, narinig nyo yung kanilang katuruan, at sa biyaya ng Diyos na discern nyo, at hindi kayo natangay. Paano nangyari na hindi sila natangay? Paano nangyari na hindi sila nasinsay sa kanilang pananampalataya? How did they overcome these false teachers? Well, because superior ang aming theology, dahil mahusay ang aming tagapagturo, dahil geniuses kami pagdating sa salita ng Panginoon. Yun ba ang dahilan? No. Ang sabi ng salita ng Diyos, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ano ang dahilan ba't hindi ka matatangay ng mga katuruan na hiwalay sa katotohanan? Ano ang pagpapanatili sa iyo sa katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? It is not the strength of your faith, hindi dahil ang tindi yata ng kapit ko kay Lord, kung hindi ang tindi ng nakatahan sa iyo. And that's none other than the Holy Spirit, na siyang tumahan at tumatak sa bawat mananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Pagkatapos mong sumampalataya, salamat sa Panginoon, ikaw ay tinatakan, ang banal na Espiritu ay tumahan sa iyo. Let me add, whether you feel it or not, ang pagtahan ng banal na Espiritu ay hindi nakabase sa pakiramdam. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, siya ay nandiyan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 14, Ephesians 1, that is the Spirit, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. The earnest, ang katiyakan ng ating mana, ito ang nagsisigurado, nagtitiyak, hindi mawawala. Until the redemption of the purchased possession. Nakikita ho natin, meron dalawang salita. Redemption, pagtubos ng purchase, ng binili. That is, ang pagkuha, hanggang sa pagkuha ni Jesus ng pagmamayari na kanyang binili. So kung ikaw ay binili ng dugo ni Kristo, nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu, at ito'y kasiguraduhan na hindi ka mawawala. At alam mo ang dahilan, kaya hanggang ngayon na ikaw ay mananampalataya, hindi dahil ang tindi ng faith mo, hindi dahil ang galing ng pastor mo, o hindi dahil ang tindi ng programa ng church nyo, kundi ang tindi na nakatahan sa atin. Therefore, our perseverance in the faith is by grace. Biyaya ng Diyos na nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. Therefore, we overcome them because greater is He that is in you than he that is in the world. Now, hindi ito lisensya, ganun pala, ligtas na ako, nasa akin ng banal na Espiritu, ako'y iingatan ng Panginoon, hindi na ako mag-aaral. That contradicts the very point. Ang nahamon nga tayo na tayo ay lumalim sa discernment, lumalim sa pagkilala. Punto at mahalaga. Kahit ang pinakamahina na mananampalataya, kahit ang pinakakulang sa teolohiyang mananampalataya, as long na siya ay tunay na anak ng Diyos, siya ay hawak at tinatahanan ng banal na Espiritu at hindi maaagaw minuman. Dahil nakatahan sa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. The weakest believer, even the most theologically lacking Christian, as long that he is a true child of God, is secured by the Holy Spirit of God. Now again,
hindi lisensya ngayon para manatili na theologically lacking and manatili na weakling. Dapat magpursige na tayo ay tinuutusan ng Panginoon na magpursige sa paglalim, pag-unlad sa pananampalataya sa ating Diyos. Now, question, Brother Paul, okay, yung tunay na kay Kristo will overcome. Hindi matatangay. Pero Brother Paul, paano na lang yung mga natangay? Paano na lang yung mga tumalikod sa pananampalataya? Nangyayari ho ba yan? Yes. Anong hong ako ay, kung hindi first year, second year sa Bible School, 2007, 2008, kung hindi ako nagkakamali ng tanda, lumabas ang isang sikat na libro nun, I Kiss Dating Goodbye. Ang pangalan ng author, si Joshua Harris. Binasa ko yon, binili ko lahat ng 3 mga libro niya, at may pakinabang, may mga spiritual na katotohanan. Pero guess what? Kung hindi nagkakamali, 3 years ago, pumutok sa social media, hindi lang he kissed dating goodbye, he kissed his marriage goodbye. Dinivorce niya yung kanyang asawa. He kissed the gospel goodbye. At siya'y nasumpungan isang araw nagmamarcha sa gay parade. Noong 1999, isang British author and Christian minister na nagngangalang si Roy Clement, even D.A. Carson, si D.A. Carson, napakahusay ni theologian, inaamin, sinasabi na napakaganda, mahusay na theologian, si Roy Clement. For 20 years naglingkod siya, for 20 years nagturo siya ng Biblia, for 20 years nagturo siya sa Bible School. Pagdating ng 1999, iniwan niya ang kanyang asawa, nag-resign siya sa pagpapastor, at pinakilala at siya ay nag-reveal, siya pala ay bading. No, ano yun? Nawala ang kaligtasan? Iniwan ba sila ng banal na spirito kaya sila natangay? Well, sabi ho ng salita ng Diyos, balikan ho natin sa 1 John. 1 John chapter 2, verse 19. 1 John 2:19, ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito, they went out from us, but they were not of us. Lumabas sila sa atin. Now, hindi ito patungkol sa local church, kundi patungkol sa pananampalataya. Iniwan nila ang pananampalataya kay Kristo. They went out from us. Bakit daw? But they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. Walang anumang alinlangan kung talagang sila ay kasama natin. That means, kung silang talaga ay tunay na Kristiyano, no doubt sila ay magpapatuloy. Bakit? Dahil hindi lamang nakasalalay sa tindi ng kanilang kaalaman pananampalataya, kundi dahil may nakatahan sa kanila. Pero nangyari, sila ay umalis. Ang sabi ni John na ito, but they were not of us, because if they have been of us, they would no doubt have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi nawala ang pagiging Kristiyano. Hindi talaga sila Kristiyano nung una pa man. Kaya pag meron kayo napakinggan ng isang tao nagsasabi, dati akong Christian, red flag agad yun. Dahil sa Bible, it doesn't know of anything na dating Christian. Dahil ang isang tunay na Kristiyano, tinatahanan ng banal na spirito at walang alisan. Punta tayo sa verse 5 ng 1 John chapter 4. Tuloy natin. So ye are of God, little children, ye have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Verse 5, they are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. So here is a contrast. Sila naman, itong mga tagapagturo ng mali, itong mga tagapagturo ng mga taliwas sa katotohanan ng salita ng Diyos, they are of the world. Kaya ang huwag kang mamangha, they speak of the world. They speak of the things that are in the world. They speak for the things of the world. Ang hahabol nila ay mga bagay lamang sa sanlibutan. O mag-ingat ho tayo kapag ang
laman ng pangangaral ng isang mangangaral na nagpapakilalang Kristiyano ay puro patungkol sa mga bagay ng sanlibutan ito. Paano kayayaman? Paano mawawala ang problema? Paano kagagaling? Lahat puro patungkol sa mundo. Ang mga false teachers ay nagbibigay ng mensahe hindi ng Diyos, kung hindi mensahe ng sanlibutan. Kinakamot nila ang kati ng mga tenga ng mga tagamundo. Ang kanilang focus ay hindi patungkol sa mga spiritual na bagay, kundi patungkol sa mga makamundong bagay. At para sa kanila, ang pagiging totoong spiritual, ang pagiging masaya, mayaman, malusog at walang problema. Subukan mong sabihin yung kay Pablo at kay Kristo. Mayaman, si Jesus ay walang hihigaan. Walang problema. Si Pablo ay ilang beses nakulong. Kung yun ang tanda ng pagiging espiritual, anong tingin nila kay Kristo at kay Pablo? Kung ang mundong ito at ang mundong ito na ayaw sa Panginoon ay mahal na mahal ang nagsasabing mangangaral ng Diyos, merong problema. Ang sabi ni Jesus, bago kayo kamuhian, kinamuhian muna nila ako. So kung ang ating Panginoon at author ng ating pananampalataya ay kinamuhian ng sanlibutan, anong inaasahan ng mga tagasunod ni Kristo? Maging sikat at magkaroon ng milyong-milyong followers? O mga kapatid, aasahan natin na nandoon pa ang pag-uusig. So they are of the world, therefore the world heareth them. Verse 6, at dito ho tayo matatapos. What is the basis? Ang sabi ni John, we are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Nandito naman, binigyan diin ni Apostol Juan na makikilala nyo, malalaman nyo yung truth from error. At saan ito nakabase? Ang sabi ni John, we are of God. Sino yung we? Mind you, sa verse 4, binigyan ng pansin ni Apostol Juan, yung mga Kristiyano, ye pertaining to the believers. Sino yung we? Ang sabi ni John, we are of God, he that knoweth God, heareth us. So, ibig sabihin ni Apostol Juan, ito yung mga nangangaral, nagtuturo, well, particularly, yung we dito, ay yung mga official revelation bearers, the official witnesses, kung kanino pinangako ni Jesus na ang banal na Espiritu ay i-guide sila sa lahat ng katotohanan at ipapaalala ng banal na Espiritu lahat ng tinuro ni Kristo. Who are this? These are the apostles. The revelation bearers ng Panginoon. Inaangkin ni Apostol Juan, we are of God. We are Christ's apostles. We are Christ's revelation bearers. Therefore, he that heareth us, who declares the word of God, they are of God. Now, warning, may mga pastor na masyadong madaling ina-apply ito sa sarili. Kinukot ang 1 John 4:6 at ina-apply sa sarili. Mga kapatid, kami sa Diyos. Pag di kayo nakadig sa amin, hindi kayo sa Diyos. Ibig sabihin, translation, dapat pakinggan nyo lahat ng sinasabi. That contradicts verse 1. Yung application na yun ng verse 6 ay contradiction sa verse 1. Kailangan nang suriin. Ang punto dito ay ito, the we, yung we doon sa verse 6, ay ang mga revelation bearers, ang mga nagtataglay ng salita ng Panginoon. At ngayon, paano yun, Brother Paul? Wala na ngayon ang mga apostol, pero nasa atin ang kanilang mga sinulat. The point is this, yung mga sinabi nila ang ating basihan at nasa na mga sinabi nila nakalimbag sa Biblia, na sa salita ng Diyos. So the basis of discernment is none other than God's Word. The means is their confession. The basis is the Word of God. At isa sa napakagandang halimbawa ay yung mga mananampalataya sa Berea. Buksan lang ho natin sa Acts chapter 17 at malapit na ho tayong matapos. Ang sabi ho ang record ni Luke patungkol sa mga Kristiyano sa Berea.
Ang sabi sa verse 11, Acts 17, this, that is the brethren at Berea, or the people at Berea, these were more noble than they, or than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Yung mga taga-Berea daw, they received the word, that is the preaching of the word. They hear the preaching, pinakikinggan nila ang pangangaral. At anong ginagawa nila? They search the scriptures, whether those things were so. Ang basis nila ay scripture. Ang basis nila ay hindi yung kung ano ang masarap sa akin. Ang basis nila ay hindi yung kung ano ang okay sa pakiramdam ko. Hindi yung okay sa kultura. Ang basis ay ang salita ng Panginoon. So the basis of discernment is the Word of God. So sino man ang nagtuturo, sino man ang nangangaral, isang trabaho o obligasyon ng mga nakikinig ay siyasatin ang salita ng Diyos. Ito nga ba ang sinasabi ng Biblia? Sapagkat ang ating authority ay hindi ang tao, kung hindi ang salita ng Panginoon. Si Brother Paul man, malay niyo isang araw, biglang tumayo dito at magsabing, mga kapatid, nanaginip ako kagabi. Sabi ng anghel, ako ang daan. Dapat manampalataya kayo sa akin kung gusto niyong maligtas. Oh, by the way, may nagkiklaim yan sa Davao. Si Kubuloy. Nakapakinig ng boses sa sagingan. Niresearch ko siya. At siya na daw ang appointed son. By the way, kung nakarinig ka ng boses, paano mo papatunayan kung galing sa taas o galing sa baba? Baka walang pinanggalingan, baka nagutom ka lang. So muli, hindi safe na basis itong mga pangitangin at panaginip. And yes, maaaring meron kang nakita, meron kang nakapanaginipan, pero saan pa rin tayo babalik? Sa salita ng Diyos. Sabi ni Isaiah, naalala ko lang ho yung verse, sabi ni Isaiah sa Isaiah 8, Isaiah chapter 8, verse 20, ang sabi ni Isaiah ay ito, to the law and to the testimony, that is to the word of God, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. If they speak not, if they teach not, if they preach not according to the word of God, it is because there's no light in them. At kung walang ilaw, huwag niyo susundan. Baka dadalhin kayo sa bangin at sa panganib. So mga kapatid, ang means ng discernment is through what they confess. Let us pay attention. Ano ba ang tinuturo nila? At suriin natin. At yun, anong gagamitin natin sa pagsuri? Walang ibang basis kung hindi ang salita ng Diyos. So let's go back to point number 1. We need discernment. Hindi pwede na nakabukas lang ang ating pintuan at lahat ay pwedeng pumasok diyan. Kailangan nating maging mapanuri, kailangan nating i-exercise ang spiritual na pagkilala. Paano ito? Therefore, kailangan nating mag-spend ng time sa salita ng Diyos. Walang shortcut. Kung hindi tayo mag-spend ng time sa salita ng Diyos, hindi tayo magiging discerning. Hindi lang ang pastor ang may trabaho na mag-aral ng salita ng Diyos, trabaho ng bawat mga magulang na pag-aralan ng salita ng Diyos para bantayan kung anong pumapasok sa inyong tahanan. Trabaho ng bawat mananampalataya, maging ng kabataan na pag-aralan ng salita ng Diyos para kung ano man ang nababasa na sa eskwelahan, ano man ang nababasa sa social media o napapanood sa YouTube, ay pwede nilang bantayan. Panilang i-discern. So number 1, we must spend time in the Word of God. Number 2, we must expose ourselves to God-given ministries.
or to God-given ministers whom He has gifted to be teachers and preachers of the Word of God. Expose natin ang ating sarili. Yung idea na it's just the Bible in me, hindi ko kailangan ng pastor, hindi ko kailangan ng tagapagturo. That's wrong! That's biblically wrong. Binigay nga ng Diyos ang mga tagapagturo. And yes, susuriin natin ang mga tagapagturo sa ayon sa salita ng Diyos, pero yung kaisipan na ako lang at ang Biblia, ito ay taliwas sa Biblia. So expose natin ang ating sarili. Maging maingat tayo, maging mapagbantay tayo. Kung gusto niyo ng mga reference ng mga tao at materials, kung sino, yung mga dinidikit ho natin dyan sa likod, ay hindi para may mabasa lang ho kayo, kung hindi ilalagay ko yung pangalan ng mga author dyan para magbigay din ng reference sa inyo. Sino yung mga maaaring pakinggan, basahin? Hindi lang si Brother Paul ang tagapagturo. Number 3, we must ask God for discernment. We must ask God for discernment. Kung naalala niyo ho ang kwento ni Solomon, nung siya ay maging hari ng Israel, tinanong siya ng Panginoon, ano gusto mo ibigay ko sa iyo? Sa 1 Kings chapter 3 verse 9, ang sabi ni Solomon, "Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this so great a people?" Solomon asked God for discernment at nalugod ang Diyos. So we must expose ourselves to the Bible. We must expose ourselves to God-given teachers. We must ask God for discernment. Hindi ito mangyayari overnight. Pero nade-develop ito as we, by the grace of God, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Makinig tayo ng mga tama at maayos na pagtuturo ng salita ng Diyos. At patuloy tayo magmakaawa sa Diyos. Lord, kailangan ko. O hamunin ko lang ho ng kaunti ang mga ama ng tahanan. Hindi ho natin kailangan ito. Sa dami ng mga tukso na pumapaligid, sa dami ng mga ideolohiya na kumukumpetensya sa katotohanan ng salita ng Diyos na ipinapakain at ibinubuhos sa ating mga anak, hindi ba natin kailangan ng discernment para gabayan sila, turuan sila? Kailangan ito ng mga magulang. Kailangan ito ng lahat ng Kristiyano. Kailangan ito ng iglesia. Let me end with this illustration. Minsan ho, ako ay nagulat nung mabalitaan ko na merong isang church na merong kantang isinali sa kanilang mga awitin. Anong title ng kanta? Hallelujah. Now, hindi yung kantang Hallelujah, 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 Hallelujah. Nakanta natin yung minsan dito sa church. Pero yung kantang Hallelujah ni Bamboo. Sinong mali? Sinong galit? Hallelujah. Bakit nilagay sa church? Kasi may word na Hallelujah. That's a picture na napakatindi ng kawalan ng discernment. Hindi man lang tinanong anong mensahe ng kanta. Ito ba ay nagluluwalhati sa Diyos? Mga kapatid, kailangan ng church. In everything that we do, hindi lamang sa katuruan, maging sa mga musika, maging sa mga bagay na napapanood, exercise natin ang discernment. Sa mga issues na sa ating paligid. Marinig nyo minsan, isang araw, si Vice Ganda, sasabihin, nagmamahalan sila, di ba? Ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Bakit kayo nilalabanan ng kanilang pagmamahalan? Discern! O, kailangan ho natin. Kailangan natin. Patawa, tulungan tayo ng Diyos. At patuloy nating hingin sa Diyos. At patuloy nating ibigay ang ating sarili sa mga kaparaanan kung paano tayo lalago sa bagay na ito. Let's pray. Ang Diyos, aming Ama sa langit,
Una ho ako sa nangangailangan. Lahat kami ay nangangailangan. Kaya kagaya ng panalangin ni Haring Solomon, bigyan mo nawa ang iyong mga anak. Bigyan mo ang iyong lingkod sa iglesyang ito. Bigyan mo ang iyong mga mananampalataya sa iglesyang ito ng puso na may karunungan, na marunong kumilala ng tama sa mali. At Panginoon, ang karunungang ito ay hindi magdala sa kayabangan, kundi lalong magdala sa amin sa kabanalan. Turuan mo kaming maging mapanuri. Turuan mo kaming maging mapagbantay. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito, ang bawat mga nangunguna, bawat mga nasa ministeryo, bigyan mo ng discernment. Ang bawat magulang, ang bawat kabataan, ang bawat pamilya. O Panginoon, salamat sa iyong salita na binigay mo sa amin at nawa tulungan mo kami na lalo pang magbigay panahon, lalo pang magkaroon ng gutom sa iyong salita. At salamat po, O Diyos, ay nagbigay ka ng mga tagapagturo, mga tao na binigyan mo ng kakayahan na magturo at magpaliwanag at mangaral. Turuan mo kaming expose papatuloy ang aming mga sarili sa mga ministeryong ganito. And Lord, nawa patuloy mong masumpungan na bahagi ng aming mga hinihingi sa iyo ang patuloy na paglalim sa spiritual na pagkilala. O tulungan mo kami. Tulungan mo kami. At nawa, lumipas man ng marami pang mga taon, ang iglesia sa dakong ito ay manatiling discerning, manatiling nagtatapat sa iyong katotohanan. Ingatan mo kami. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong salita. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Awitin po natin ang glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast out your soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Papurihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, paging sa ating mga kapatiran na katunghay sa ating live stream. Mga kapatid, maliwanag ang hamon sa atin ng salita ng Diyos. At nawa, hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng Kanyang mga salita. Patuloy tayong magsumikap na matuto pa, lumalim pa, maging discerning bilang mga Kristiyano. At anuman ang ating gagawin, ay patuloy nating gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at presensya ng banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran, patuloy tayong maging tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at patuloy tayong magbigay luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. God bless po. We are dismissed.